إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه وبعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo bilang mga anak ni Adan o Adam alayhi salam ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng fadl. Haythu qala fi mahkami tanzili, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panatilihin natin ang pag-aalala sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo bilang mga tao sa mundong ito ay itinaas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Tayo ay itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan niya tayo ng kalupaan at karagatan upang magamit natin ito sa ating pamumuhay. At binigyan tayo ng mga risk, ng mga sustento mula sa mga malilinis na mga bagay. At ipinagbawal niya sa atin ang mga bagay na maruhumi dito. At tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng fadl sa lahat ng kanyang mga nilikha, simula sa pinakamaliit na nilikha hanggang sa pinakamalaking nilikha. Kaya pangalagaan natin yung fadl na ito na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ilan sa mga fadl na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang relihiyon, ang Islam. Ikaw na narito ngayon sa kanyang bahay, sa mosque, ay alamin mo na ikaw ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakamalaking biyaya. At yan yung gabay. Napakarami ng tao dito sa ating syudad. Ngunit ikaw ay isa sa mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya ng iman. Binigyan niya ng pagka-Muslim. Muslim na may takot sa kanya. Na kapag narinig niya ang adhan, ay napapatunayan niya siya ay totoong Muslim. Innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dahil katotohanan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang totoong mananampalataya sa Kanya ay kapag narinig nila ang pangalan ng Allah, wajilat qulubuhum, ay nagkakaroon ng takot yung kanilang puso, nagkakaroon ng pananabik yung kanilang puso. Naaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ano man ang ginagawa nila sa mundong ito, ay kanila itong iniiwan at sila ay tumatayo ng mga pagdarasal. At ganun din na kanilang ginagawa ang lahat ng mga pinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. At kapag sila ay nakarinig sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binasa sa kanila ang Quran, narinig nila ang ibig sabihin ng Quran, narinig nila ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is yun ang nilalaman ng Quran, zadatuhum imana, ay nadadagdagan ng kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kailangan nating pangalagaan ang ating relihiyon. Ganon din na kailangan nating pangalagaan ang ating mga sarili. Ganon din na kailangan nating pangalagaan ang ating mga isipan. Ganon din na kailangan nating pangalagaan ang ating mga responsibilidad. Bilang isang anak, bilang isang tatay, bilang isang kapatid, bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o bilang isang Muslim na nabubuhay ngayong panahon. Pangalagaan natin ang ating relihiyon bago pa man tayo abutan ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadimul ladat. Akthiru adh-dhikra hadimul ladat, yani al-maut. Paramihin niyo ang pag-aalala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tagakitin ng lahat ng masasarap. At yun ang al-maut, ang kamatayan. Kaya bago pa man abutan ng kamatayan, panatilihin mo ang pangangalaga sa iyong relihiyon una, sa iyong sarili, sa iyong isipan, at sa iyong mga responsibilidad bilang isang tao, bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang tatay, bilang isang asawa, o bilang isang anak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya't marapat sa atin na baunin natin parati ang pagtatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala.
na khairuz zadi taqwa. Dahil ang pinakamainam na baon sa pananatili natin sa mundong ito ay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa malapit itong kahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa banal na Quran, o kayong mga mananampalataya. Tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mananampalataya na may nag-isang Diyos. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kang mamamatay maliban lamang na ikaw ay Muslim. May oras, may araw, may linggo, may buwan at may taon. At bawat oras o bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon na may dumaraan sa atin, lalo na tayo mga Muslim na naninirahan sa mga lugar na nabuksan sa atin ang mga fitna, ang mga bitag ni Satanas, ay may dumarating na mga gawain may kaakibat sa pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't pangalagaan natin ang ating pagka-Muslim. Pangalagaan natin ang ating relihiyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng mga ulama, yun ang tunay na ibig sabihin ng takwa. Isa sa pangalawang ibig sabihin nito, ang gawin mo ang lahat ng pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kada il-wajibat o il-fara'id. Katulad ng pagsasagawa mo ng mga fara'id, mga fardu'ain o yung mga fardu kifaya. Fardu'ain katulad ng pagsasala. Fardu kifaya katulad ng paglibing ng patay o ng pagdadao o ng kung anuman, pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Kaya mga kapatid, pangalagaan natin ang ating relihiyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay pangalagaan natin ang ating relihiyon sa pamamagitan ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. Katulad ng ma'asi, shirk, o kung ano pa mang karumal-dumal na mga gawain o nakakahiyang mga gawain dito sa mundong ito at higit sa lahat ay sa araw ng paghukom. Katulad ng pangangalunya, pagnanakaw, o kung ano mang mga gawain na nakikita natin may malaking kasiraan ang naidudulot nito sa ating pamayanan. Mga kapatid sa pananampalataya Islam, dumaan sa atin ang December 25. Dumaan sa atin ang December 31 na ang mga gawain ito ay may koneksyon sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid natin mabalik Islam, kaya po tayo nagtatagalog dahil may mga kapatid tayo na mga balik Islam na nandito ngayon. Ito po yung dahilan kung bakit hindi tayo pwede sumali sa kahit anong uri ng selebrasyon. Dahil ito ay konektado sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. December 25, Mitras. December 31, si Janus o si Januarius. Ito ay mga gawain ng mga pagano na kanilang ipinasok. Tinakpan nila yung mata ng kabayo para hindi makita yung katotohanan. Dinakip nila dito yung kanilang mga gawain shirk para yung mga tao ay pumasok sa relihiyon ito. Ito ay relihiyon mula sa mga Romano. Kaya't mga kapatid, pangalagaan mo yung sarili mo mula sa mga gawain ito. Kung ikaw ay balik Islam, kung ikaw ay maranaw na sumali sa mga selebrasyon ng lumipas sa mga araw na ito, alalahanin mo na kung hindi mo alam yung gawain yun, ay pwede ka pang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung alam mo na ang mga gawain yun ay may koneksyon sa shirk, kundi kayo yun mismo ay shirk, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Katotohanan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay may relihiyong binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May Quran na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years na siya ay naging propeta, sa pamamagitan ng kanyang pagsasabuhay ng Quran ay naiwan niya ang kanyang hadith. At yun ang ibig sabihin ng Quran. At ang mga tabi'in at ang mga sahaba ay hindi sila umigil hanggang sa hindi nila ito may sagawa. At ang mga tabi'in ay hindi sila natulog hanggang sa hindi nila ito naisulat. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Katotohanan ng pinakamainam na gawain
na pagsasabuhay ang Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. At ang pinakamasamang gawain ay yung mga binabago sa relihiyon. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. At ang lahat ng uri ng bid'ah ay kaligawan. At ang lahat ng uri ng kaligawan ay papasok sa impyerno. Ang mga gawain ito, kung ating susubaybayan mula sa dhalal, ay dahilan ng pagkaligaw ay kawalan ng kaalaman. Ang bagay na konektado sa kawalan ng kaalaman, kapag ito ay sinagawa mo, ikaw ay mahuhulog sa impyerno ako. Katulad ng December 25, ito ay hindi pinahihintulutan ng Islam. Dahil una, ito ay selebrasyon na konektado sa pagano. Pangalawa, ito ay may kaugnayan sa mga bid'a na isinasagawa ng mga ahlul bid'ah. Ang pagse-celebrate ng birthday ni Jesus o Isa al-Masih, nakaakibat ng pagse-celebrate nila ng Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kapag pinayagan mo ang gawain ito, ay mabubuksan niya ang isang napakalaking kasalanan at lahat ng mga bagay na ito ay magkakaugnay na mahuhulog sa impyerno. Bid'ah, kaligawan, binago sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nung namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos na ang Islam. Wala nang revelasyon, wala nang propetang darating. Hindi na darating si Isa al-Masih, hindi na darating si Musa alaihi salam, hindi na darating ang mga propetang nauna bago pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos na ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito at nasa sa atin lamang ang subaybayan natin ang Quran, pangalagaan natin ang Quran at yan ang pangatlong paraan para mapangalagaan natin ang ating relihiyon. Pag-aralan natin ang ating relihiyon, maging isa kang tulay sa henerasyon na pinabibilangan mo. Ikaw ay millennial, ikaw ay kabilang sa Generation Z, ayon sa kanila. Pangalagaan mo na sa henerasyon mong yan ay maging isa ka sa mga tulay na mga ngalaga sa tunay na katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag inabutan ka ng kamatayan at hindi mo na pangalagaan ang iyong relihiyon, paano na ang relihiyon ng iyong mga anak? Paano na ang relihiyon ng mga henerasyong susunod sa iyo? Kung hindi mo mapapangalagaan ang iyong sarili, paano na ang iyong pamilya? Hindi mo mapapangalagaan ang relihiyon sa iyong komunidad, ano na ang mangyayari sa iyong komunidad? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Quran ay bumaba na sa mundong ito. Ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nandito na sa mundo. Kung paano natin ito maiintindihan ay naisulat na ng mga tabi'in, ng mga tabi'in at ng mga ulama. At ang malalalim na ibig sabihin nito ay naipahayag na sa atin ng ating mga ulama. Ngunit, ang natitira na lamang sa atin ay pag-aralan natin ito. Kaya, kung ano man ang iyong edad, tanungin mo ang iyong sarili kung hanggang saan ka naabot. Ikaw ba ay kabilang sa marunong ng magbasa ng Fatiha ng maayos? Ikaw ba ay kabilang sa kahit yung Fatiha niya ay hindi niya nababasa ng maayos? Ikaw ba ay kabilang sa nakakapagbasa ng Quran ng maayos ng buo? Ikaw ba ay kabilang sa nakakaintindi ng meaning, direct meaning? Naiintindihan mo ba ang Lugha Arabiya o ang language ng Arabic? Na yun ang lingwahe ng Quran? O naiintindihan mo ba ang tafsir? Ang pagpapalalim sa ibig sabihin ng Quran? Kung wala ka pa sa mga nabanggit, o kung saan ka man sa mga nabanggit, alamin mo na ang pag-aaral ay simula nung ikaw ay magkaroon ng pag-iisip hanggang sa ikaw ay abutan ng kamatayan na hindi yan magtatapos. Kaya mga kapatid, panatilihin natin ang pagsasagawa ng lahat ng pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iwas ng lahat ng ibinagbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bumalik tayo doon sa pangatlo at yun ang dapat na mauna, ang pag-aralan natin ang ating relihiyon. Dahil kung hindi natin pag-aaralan natin ang ating relihiyon, paano tayo matuto magsala? Paano natin isasagawa ang Hajj? Baka may dumating sa atin na tao, magsasayat sa atin, itutur niya tayo, ang nangyari sa ibada ay naging turo. Dahil baka may darating sa iyo na tao,
nasabi na kailangan mo maglabas ng ganito kalaking zakat. Kung hindi mo ito ilalabas ay paparusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang ibibigay mo pala ng zakat ay ganito. Pero dinagdagan niya dahil ikaw ay naging mangmang sa iyong relihiyon. Kaya mga kapatid, ang kaalaman ay isa sa mga susi para maisagawa natin ang mga obligado na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay susi para maiwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang alam niya na isang bagay ay obligado sa kanya at hindi niya ito ginawa, o alam niya na isang bagay pinagbawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ito ay kanyang ginawa, ayun ay katulad niya ang mga Hudyo na mayroon silang kaalaman, ngunit sila ay gumagawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino man yung pinangahawakan niya ang Islam, pinangahawakan niya ang kanyang pananampalataya, sinasabi niya siya ay Muslim, sinasabi niya siya ay mu'min, ngunit hindi na ito pinag-aralan, katulad niya ang mga Nasrani, mga Nasara, mga Krisyano, na sila ay may pananampalataya, ngunit wala silang kaalaman. Kaya, pagsamahin mo ang pananampalataya mo, ang iyong iman at ang kaalaman, dahil yan ang magdadala sa iyo sa tuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.